Ayan, so alam niyo na po, sa hindi nakakaalam ng aking buong pangalan, thank you po, Lord. Ayan, so, wait lang po. Alright, so, nanibago po ako kasi nahati po, may Red Sea po ulit dito. So, thank you po, Lord. Mabuti po ang Panginoon. Amen po. So, magandang umaga sa ating lahat po. So, ayan, thank you po, Lord. Okay, sige po, bago tayo magsimula, tayo po'y pumikit at manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Minsan pa, pwede ba nating sabihin lang na thank you po, Lord? Thank you po, Lord. Siya nga po, Panginoon. Salamat po, O God, sa kabutihan niyo sa buhay ng bawat isa sa amin. Lord, I pray, Panginoon, Ikaw lamang, O Diyos, ang maghari sa lugar na ito, O God. Walang ibang Diyos, kundi Ikaw lang aming Diyos ang maghahari sa lugar nito. Lord, I pray no distraction, O God. In the name of Jesus Christ, I pray, Panginoon, na maging open ang puso, ang isipan ng bawat isa, Panginoon, na tumanggap ng fresh manna from you, O Lord, from the heavens, O God. Lord, we thank you and I pray that may you cover me under your wings, O God, today, O God. Protect each and every one of us, Panginoon. Our ears, our eyes, Panginoon, na hindi kami madidistract, Panginoon, ng kaaway, O God. And Lord, magiging open lang ang puso namin to receive more from you. Salamat po, Lord. We will just say, yes, Lord. Hallelujah. Thank you po, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, magandang umaga po ulit sa ating, sa bawat isa. So, ayun. Thank you po, Lord. Kahapon, or nung holiday, we are so blessed kasi the worship team had the outside fellowship. And we are so blessed and refreshed sa ginawa po ng Panginoon. Amen po ba? Ayan. So, mabuti po ang ating Diyos. Ayan. And dahil mabuti po ang ating Diyos, pwede po ba natin kunin ang ating mga physical na Bible? Ayan. So, mabuti po ang ating Diyos. Tayo po ay pumunta sa Psalm 57 verses 1 to 2. Ayan. So, sige po. Nandun na po ba tayong lahat? Sige po, sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, fire. Wala pa po ba? Isa pa po. 1, 2, 3, fire. Amen. Amen. Ayan. So, thank you po, Lord. So, in other translation po, sabi dito, show me favor, God. Show me favor. For in you I have taken refuge. Yes, I will find refuge in the shadow of your wings until the storms have passed. I call to God, the Most High, to God, who is accomplishing His purpose for me. So, alam niyo po ba, sino po nakakasunod dito sa ating Bible reading? Yan, thank you po, Lord. Alam na po, hindi ko na po kayo papatasin na yun. So, alam na po ng Lord yan. Pero, as I research po, alam niyo ba na how many times binanggit yung word na under the shadow of His wings? May nakakaalam po ba? Yan, so, syempre. So, 4 na beses pong binanggit yung under the shadow of His wings. So, sige po, pwede nyo akong sabayan pumunta doon sa Psalm 17 verse 8. Yan. Sabi doon, keep me as the apple of your eye. Hide me in the shadow of your wings. Psalm 17 verse 8. In Psalm 36 verse 7, sabi naman po doon, hindi ko na po buong babasahin pero sundan nyo na lang ako. Therefore, the children of men put their trust under the shadow of your wings.
And in Psalm 57 verse 1, sabi dyan, Yea, in the shadow of your wings will I make my refuge until these calamities be overpassed. Yun po yung binasa natin kanina. And in Psalm 63 verse 7, sabi naman po dyan, Therefore, in the shadow of your wings. Ayan po. So, sige. Since wala po yung slide. Pero, sino po dito yung mahilig mag-picture ng shadow? Yan. Meron bang mahilig ng gano'n? Or silhouette? Yung, alam niyo po ba yung shadow, mga kapatid? Or alam po ba natin yung silhouette? Diba? So, sino dito yung mahilig? Ayan, meron dyan magtataas ng kamay. Kikindatan ko na lang siya. Ayan. Or naranasan mo na ba nung bata ka? O kaya nung medyo bata, ayan, na makipaglaro sa shadow. Naranasan mo na po ba yun? Ayan. So, ayan, yung mga tumatawa dyan, madalas. Ayan, na makipaglaro. Hindi mo alam kung nasa harap o nasa likod. So, ang gagawin mo, maghahanap ka ng kalaro, tabakan mo nga yung shadow ko, di ba? May isa lang yung gaganon tayo. Habulin mo nga yung shadow ko. Di ba? So, ganun yung mga napapangiti nakaka-relate. So, o kaya minsan ba napagtripan nyo na yung shadow nyo, di ba? So, parang, di ko alam kung anong ginagawa natin nung bata tayo, di ba? Or nung medyo bata tayo. Yan. So, alright, di ba? So, thank you po, Lord. So, sabi nagpasan ko na po ito. Pero ulitin ko lang po itong verse po na ito. Pwede ba natin itong basahin sabay-sabay ulit? 1, 2, 3, 5. Ayan, amen po. So, under the shadow of your wings. Sabi po dyan, therefore, the children of men put their trust under the shadow of your wings. Tandaan po natin ito, kapatid. Sino po dito ang anak ng Diyos? Magsabi ng amen. Thank you po, Lord. So, sabi dito, ayan, ito po yung example ng shadow, di ba, na nakikipaglaro tayo. So, minsan, pipicture natin, pero sa likod, ang sakit niyan kasi yung araw, totok sa'yo, tama po ba? Di ba? So, ang saya niya, ang saya lang niyang picturean or masaya lang sa version na yan, pero at totoo, masakit sa likod. Di ba? Kasi yung init talagang hinarangan mo pa, pero nasa iyo, sa lumo ang init. Diba? So sabi nga, so research ko, ano nga ba ibig sabihin ng shadow? So sabi nga po, a shadow fundamentally refers to the dark silhouette. So ayan po yung dark silhouette cast by an object blocking a light source. So nahaharangan daw po yung source ng ilaw. So ito daw ay tumutukoy sa madilim, lalim po ng Tagalog nito, no? Nahugis o silhouette na nalilikha kapag may isang bagay na humaharang sa pinagmumula ng liwanag. Halimbawa ay ang tao. So ayun po yung reflection niya. Pero maglagay ka dyan ng object, yun din yung reflection ng shadow. Tama po ba? So, beyond daw the literal physical definition, it is widely used in psychology. Ayan. Ginagamit daw po ito ng mga sa subject ng psychology or sa literature and everyday language, ayan, to describe hidden, repressed, or unseen parts of a person or concept. So meaning, mas deeper. Sabi daw, maaari rin daw yung sagisag o sumasagisag sa mga bahagi ng ating pagkatao o itinatago, hindi kilala o hindi lubos na nauunawaan. Yun daw po yung shadow. Tulad ng takot, sugat, kahinaan, o maging mga potensyal na hindi pa po natin natutuklasan. So, shadow kasi ito yung kapag natatamaan ng araw, ayan, gaya po niyan, meron siyang hinuhulma. Tama po. And, so as I was praying, it was during our practice, recently lang po. It caught my attention yung kanina, yung tawag dito, yung ginawa ko ng dancer. But it really caught my attention nung halimbawa yan, may shadow. Pansinin niyo po, nasa harap, makikita niyo may shadow. So, yun po yung nag-caught ng attention ko habang nagpa-practice kami. Then, meron pong banner na ginagamit yung dancer, yung puti kanina. So, for me, it looks like wings.
Diba? So, nagrema po siya sa akin, and I was praying for ano yung gusto ng Lord na i-share sa atin today. So, I meditate on it and research about it. Then, based on research, sabi nga po, in Psalm 57, ay, magpasa ba? And in Psalm 57, verse 1, ang sabi po doon, pwede po ba tayong pumunta ulit doon sa Psalm 57, verse 1, basahin po ulit natin siya ng sabay-sabay. Mercy on you, God. Mercy. Amen. Ayan. So, nakakatuwa po ang Lord kasi yun nga, habang nag-meditate po ako, nag-research, nung naging reading po natin to kahapon, Psalm 57, so ito na po yung nilagay ng Lord sa puso ko po, na i-share sa atin today. So, sabi nga po, in Psalm 57 verse 1, it is a desperate but confident prayer of David for God's grace during a life-threatening crisis. So, himayin ko po. In other translation, ang word po kasi is, be merciful to me. So, it means, sa iba po ba translation, anong nakalagay doon? Be merciful, have mercy. Sa iba po, be confident po ba? Tama po ba? Ayan. Or be great. It is an acknowledgement that they cannot save themselves. So sinasabi dito nung psalmist David na alam niya, he is aware that he cannot save himself. And he is very or entirely dependent sa Panginoon. So, in kindness rather than his own merit. Next po na word is, in the shadow of your wings, I will take refuge. So, ito daw pong word na to, it is a picture or imagery ng isang mother bird. Wait lang, lalagpas lang ako. Okay pala. Ayan. So, para daw siyang picture ng isang mother bird na prinotektahan niya yung kanyang mga anak. Diba? So, meron pong, it means daw po, or it symbolizes a place of safety, a place of warmth, and tenderness. So, even though meron daw pong dumating or dumaan na bagyo outside, the one po na nag-hide o nagtatago under the wings is perfectly secure. Tama po ba? And next word is this, till the storms of destruction pass by. It means the trust. Number one, be merciful to me. Ito po yung plea, di ba? Number two, yung in the shadow of your wings, it represents a picture. So, this acknowledge, ito pong till the storms of destruction pass by, ito po ay pinapakita nito yung talagang realidad ng buhay. That life has storms of destruction. May storm po ba na hindi totally nakakasira? May storm po ba na walang nasisira? Usually, kahit pa paano meron yan. May konting baha, di ba? Lalo po sa panahon ngayon, kung napansin nyo, kahapon, napakalakas po ng ulan, or nung isang araw, hindi ko alam kung napapansin nyo yung dating hindi binabaha na lugar, konting ulan lang talaga. Sabi namin, bakit baha na agad to? Di ba? So, yung storm po, it brings destruction, meaning it is dangerous, it brings threat, or pagbabanta, or severe trials. However, yung verse po na ito, it promises that these storms daw po ay temporary. Sino po dito, wag na po kayong mahita, sino po dito yung may storm ka na more than 10 years mo nang pinagdadaan? Sino dito yung meron kang pinagdadaan na storm na more than 20 years na para bang ang tagal na? Diba? So, makinig ka lang dito.
humawak lang tayo sa salita ng Panginoon, may ituturo po siya sa atin today. So, taking refuge, it means trusting that God will shelter you through the hardship until it is over. Kapag sinabi daw po that in the shadow of your wings or under God's shadow, it means that tayo po ay magtiwala na si Lord po yung ilalagay tayo doon sa kanyang arms, sa kanyang shelter, na kapag dumadaan tayo ng pagsubok, nandoon lang tayo until it is over, until it is safe na lumabas. Diba po? So, I don't know, just picture it, yung itsura ng gano'n, di ba? So, gaya po ng sinasabi ng Psalms introduction, King David wrote this while hiding in a cave to escape King Saul. Yan. So, nung sinulat po ito ni King David, ayan, so siya po ay nagtatago. Ayan. Sino po dito nagtatago? Wala naman po dito. Ba't po tayo nagtatago? Ayan. Who was actively hunting him. Diba? Bakit? Gusto siya patayin. So, ano pong ginawa ni David? Instead na siya ay magpanic, instead na siya ay lumaban. So, David chose, diba? Pinili niyang ilagay yung kanyang isipan, mag-focus doon sa protection ng Panginoon sa kanya. It means that when facing overwhelming storms, sabi nga po dyan, when facing overwhelming storms, the best response is to stop trying to control the situation and instead hide in the safety of God's protective presence. Amen po ba? So, imbis na yung pipigilan mo, di ba, na yung sitwasyon na yan, hindi tayo lumalapit sa Diyos, hindi tayo nagpapaprotekta sa Lord. So, ano pong mangyayari sa atin? Mananalo po ba tayo doon? No. Kasi apart from God, we are nothing. Di ba po? So, what does it really mean to put our trust under the shadow of God's wings? Di ba? So, di ba mas better ba na, kasi under the shadow of His wings. Di ba mas better kapag ang sinabi, covered by His wings? Tama po ba? So, di ba mas better kapag sinasabing, we are covered by His wings? So, sabi po dito, nung nagre-research po ako, nag-pray about it, ang usual daw po na explanation dito, na under the shadow of His wings, or common illustration daw, is yung sinabi ko po kanina, ayan, ito po pala siya. So, bird po yan, mga kapatid. Hindi ko po alam kung halata dyan. Ayan. So, ito po ay isang bird. Diba? Mother bird. So, halimbawa na lang po yan. Pero sa story po, may nakita daw po yung forest ranger. After po nung nasunog yung buong kagubatan. Ayan. So, pagdating doon ng forest ranger, may nakita daw po siyang bird. Ito po yung mother bird. Pero ano po yung wings niya? Nakaganon. Parang nakayakap, di ba? So, pagkatapos ng sunog, nung tinignan daw po ng forest ranger itong mother bird, nakita niya, may narinig siyang mga boses na maliliit na bird na buhay pa, pero yung nanay, patay na po. So, pagkakita daw po nung forest ranger, doon daw po sa ilalim ng wings ng mother bird, buhay po yung mga tawag dito, mga maliliit na ibon, di ba? So, in short, nasunog man yung nanay, pero dahil kinover niya yung anak niya, ito po ay buhay. Di ba? So, sabi nga po, they are covered po and protected. So, sabi po ng mga commentary, hindi naman daw po ito, usually, ang other illustration po ng Psalm 57, verse 1 to 2 is, sabi dyan, it is literally covered ng wings ng mother, not the shadow. So, yun po yung pansin natin. But sa verse na ito, sinasabi po sa Psalm 57 verse 1. Okay, sige, balik ko na lang. Psalm 57 verse 1, sabi po doon, that yung shadow po na yun is from under the shadow of his wings. So, the word shadow in this verse is from the Hebrew word
Sige nga po, basahin natin. Besal. Ayan. Ibig sabihin daw po niya, it is the idea of nakedness, stripping off or peeling off like the layers of an onion. So, ganun siya kanipis, di ba? Or kapino ba? So, imagine that. Ano kaya iniisip po ni David when he used that illustration of being under the shadow of God's wings? One meaning daw po nun is that the wings, it represents divine knowledge. In short, yung pagtitiwala po ni David is in the shadow of knowledge of God. It means that when the enemy tries to attack his trust in God, paano na-aatake yung pagtitiwala natin sa Diyos? Ano pong ginagawa ng kaaway sa atin? Di ba naglalagay siya, sinasabi po ito ni Pastor B-Boy, sinashare niya po ito during his preaching. Di ba merong mga bulong, di ba? Merong lies na binubulong sa atin. And ano mangyayari kapag may bulong, nagpa-apekto ka? It will create what sa atin? Fear. Tama po ba? It will create fear in us. Or sometimes we will question God whether totoo ba talaga na aalagaan ako ng Diyos. So, kapatid, ito po yung sinasabi dyan. The enemy is not attacking you, but the enemy is attacking the shadow. Diba po? So, the enemy tries to make us doubt God. So, yun po yung gagawin ng kaaway sa atin. Diba? He will plant doubt sa atin. Diba? Especially by planting mga nakakatakot na thoughts. Like you say, lagi natin sinasabi, yes and amen tayo. Naniniwala tayo, God is my Jehovah Jireh. Yes, Lord, ikaw mag-provide. Diba? Pero maya-maya, may bulong sa'yo. What if hindi nag-provide yung Diyos mo? Diba? What if may magsabi sa'yo, talaga bang magpo-provide ng Diyos mo? Tapos ikaw naman, diba? Maniniwala ka. O nga no? Yan, example po ito ni Pastor Bibo, diba? Na, o nga no? Baka nga hindi mag-provide si Lord. Diba? So, sinasabi po dito na ang kaaway, inaatake o gaya lang ng pag-atake sa shadow, not in real person. God is not threatened by enemy's lies. Yun po yung totoo, kapatid. And ang character ng Diyos, yung power niya, yung faithfulness po niya, hindi yan maaapektuhan ng kahit katiting na kasinungalingan na binulong sa atin ng kaaway. Or sinabi sa kanya ng kaaway. Remember the temptation of Jesus nung kausap niya si Satan. The enemy is attacking the false image rather than the reality of who God is. Ulitin ko po. Ang kaaway, ang inaatake niya ay false image na kinikreate din ng kaaway. Rather than the reality kung sino ang Diyos mo. So, tinuturo sa atin sa Militia, ito po, share po natin to sa through Pastor Neville, that we have the authority. Tama po ba? We have the authority from the redemptive work or finished work on the Calvary. It is finished doon sa cross ng Calvary. So, kaya nga po sinasabi doon, we are partner of Christ. Di ba? Sa pagtupad ng purpose niya dito sa lupa. So, we are at work sa kingdom ng Panginoon. Sabihin mo nga sa katabi mo that we are partner in Christ. We are partner in Christ. Ayan, amen po. So, kapatid, huwag tayong ma-intimidate doon sa mga bulong ng isip, ng lies ng kaaway, ng mga takot na binibigay sa atin ng kaaway. Diba? Trust that God is bigger than those attacks. And remember that the enemy cannot change who God is. May nakakapagbago ba kung sino ang Diyos? Wala. May makakapagbago ba ng pangako ng Diyos sa'yo? Wala po. Sabi po dito sa verse na to, Mark 5:36, pakibasa nga po, 1, 2, 3, 5. Minsan pa. And the last. Sabihin mo yan sa sarili mo, Casey, do not be afraid. Only believe. Do not be afraid. Only believe. Amen po. Ayan. So sabihin mo
mo sa sarili mo, huwag kang matakot. Tama? Maniwala ka lang. So, ang kaaway, he may try to create fear. Tama? But faith chooses to focus on God's truth rather than the lies. So, gaya po ng kaaway na laging tumitira sa atin. Tinitira po tayo ng kaaway. Inaatake ng kaaway. Pero ang totoo niyan, ang inaatake ng kaaway is our shadow of trust. Di ba po? And our true trust lies within the shadow of His wings or the divine knowledge. Kaya kapatid, kapag punong-puno ng takot ang puso mo ngayon, ito po ang isang sinasabi o tinuturo sa atin ng Panginoon. I don't know kung lahat po tayo baka sa bago, explain ko lang po ito kung may first timer. Pero let us speak in tongues. Amen po ba? Expose your heart to God. Sabihin mo yan sa Diyos. Be covered by His wings. His knowledge will remove layer after layer of all our pride, of all our self-righteousness. Minsan, dumidepensa pa tayo sa Panginoon na hindi, kaya ko na yan, di ba? So sabi nga po, para daw tayong onion when we come to God's wings. Exposing, di ba? Sabi doon, be naked. Dapat wala kang tinatago sa Panginoon. Expose our heart to God. Let us be vulnerable. So, sabi dyan, putting our trust in the shadow of His wings is to put our trust in His divine knowledge and knowing who He is. So kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, we trust His knowledge and we trust who He is. Tama po ba? So, resting in His promises, kapag tayo nanangan sa pangako ng Panginoon, tayo nanindigan sa pangako ng Panginoon, the enemy will try and attack our trust, but he will only be attacking a shadow, and our trust is untouched by the enemy. Because our God is untouchable, and we are untouchable. Amen po ba? By the enemy. Kapatid, we are untouchable by the enemy if we take refuge under the shadow of His wings. Diba? So, hindi ko pinuputol doon na we are untouchable by the enemy. Yes, amen. Pero kung tayo ay nagtitiwala sa Kanya, we take refuge under the shadow of His wings. So, I just want us to compare lang the fear na nararamdaman natin versus the God we know. So, wow. Ayan. So, sabi dito, focusing on the problem. Kapag tayo, pansin nyo yan, kapag nakafocus ka sa problema mo, it only intensifies the fear. Tama po ba? Whereas, when you focus on the one in control, the God who is sovereign, diba, of the situation, so, ano pong mangyayari? So, yung problema natin, diba, ma-overcome natin. Kasi nakafocus ka doon sa solusyon, doon sa source, hindi doon sa pinanggagalingan ng problema mo. Tama po ba? So, David's fear was only kept, diba, tinago, so long as he kept his eyes focused on the one in control. So, nung time na yon, nung sinusulat ko nung panahon na nagtatago si King David, so, alam niyo yun, nandun siya sa cave, di ba? Imbes na mag-focus siya doon sa nararamdaman niyang takot, kanino po siya nag-focus? Sa Panginoon. Tama po ba? So, sabi dito in Psalm 57 verse 6, pwede ba natin basahin sabay-sabay? 1, 2, 3. Go. Amen. Ayan. So, sabi po dyan, in the midst of fear, like David, di ba? Nung time na yan, nagpipray si David, sabi niya dyan, yung mga panahon na to, nagsusumbong siya sa Diyos, gumamit pa siya nung image na para siyang nasa trap,
na merong prepare daw na net para sa kanya, di ba? Pag mga hunter o yung mga pumapatay ng mga animal. So, naglalagay po sila ng trap. Sample na lang, hindi na ako lalayo. Di ba, hindi dito, pero di ba sa bahay, halimbawa. So, naglalagay tayo ng trap. Tama po ba kapag may mga dagat? So, hindi ko dinideklara meron dito. Ayan. So, di ba naglalagay po tayo ng trap doon para siya ay mahuli. So, parang ganun din yung nagiging example ni David, di ba? Na, Lord, baka naglagay sila, may prepare sila doon ng net. Nalalakaran ko, edi mahuhulog ako doon, Lord. So, yun yung sinasabi niya. Dahil siya ay gustong ipapatay na ni King Saul, di ba? So, sinasabi niya doon, Lord, naghanda na sila ng patibong, pero hindi naman magtatagumpay yan. They dug a hole on my path, pero sila mismo, sabi dyan, no? They have dug a pit or a hole in other translation before me. Into the midst of it, they themselves have fallen. Nahulog ba si David? Hindi. Sila mismo ang nahulog doon sa nilagay nilang patibong. Diba? So, grabe yung nararamdaman na grief, diba, ni David. Yung kanyang soul, talagang yung grief, yung grief, parang basta yun. Ha? Hinagpis. Ayan, thank you po. So, naghihinagpis siya. Yung kaluluwa niya. Di ba? So, talagang sobrang down na down siya during that time. Kasi ikaw ba naman, di ba? Papapatay ka. Sino bang hindi matatakot dyan? To the point na gusto na lang niyang magpasubmit. Sige na, patayin na nila ako. Di ba? In short, nasa edge na siya. Tama po ba? Yet, he is confident na despite ng plano ng kaaway niya, alam niya na mahuhulog sila doon sa sarili nilang patibong. Yun yung expression ng kanyang faith. Ganun siya magtiwala. Diba? So, he knows that justice will be served because God is righteous judge. Kaya mag-pray lang po tayo na sa bansa natin, diba? That justice will be served. Amen po ba? Yan. So, God is looking sa mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. Nagtitiwala doon sa righteous judge. Amen po ba? So, bawat kasalanan, meron po yung kabayaran doon sa ekonomiya ng Panginoon. The believers had their debt paid by Christ. But those who don't believe in Christ or accept Jesus as Lord and Savior, they will pay their debt in the what? In the lake of fire. Ayan. So, tayo daw po na mga anak ng Diyos, pinagbayaran na ng Panginoon yung utang natin. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus. That is Romans 6:23. So, pinagbayaran na yan ng Diyos. Tama po ba? Yet, ito pong in verse na to, ano po yung mapapansin nyo na word sa dulo? Ano pong sinabi dyan? Selah. Ano pong sabi ng Selah? Rest in God's presence. Di ba, despite na natatakot na si David, di ba? Despite na naghihinagpis na yung kanyang puso, despite na sobrang down na siya, yet, sabi sa dulo, Selah. Rest in God's presence. So, it is a call for us to pause and reflect. Kahit natatakot po si David, still, he chose to rest in God's presence. So, minsan yan po nakakapagpahina ng apoy natin sa Panginoon. Lalo na kapag hindi natin na-overcome yung takot. Diba? At hinahayaan na lang po natin. Hindi na bibigay sa Panginoon. Sinasantabi na lang. Alam naman ni Lord eh. Tama? Kapatid, oo. Alam po ni Lord. Pero ano ba yung command sa atin ng Panginoon? Confess. Say it to Him. Surrender. Diba? Kasi kung nasa puso at isip mo lang yan, alam naman ng Lord, pero hindi mo sinasabi sa Panginoon, hindi mo binibigay sa Panginoon, may mangyayari ba? Wala. Naalala ko po dati, may naranasan kami, nasa mall, hindi ko na po sasabing sa mall. Nagkaroon po ng putukan ng baril.
Tapos, syempre, kung kayo po nandun, anong ma-feel nyo? Matatakot kayo, sobra. So, talagang nangyari noon, hindi ko alam, kala ko magugulo na yung mundo kasi papunta po ako somewhere, and yung tao, galing doon na talaga, ang dami nila. So, edi ako tumakbo na rin. So, tumakbo kami ng kasama ko. So, nung time na yun, sobrang takot. Takot na takot kami sa mangyayari. Hala, ano ba nangyayari, ganyan. Pero, syempre po, praise God, humupa naman yung, tawag dito, yung bagyo na yun, bagyo ng mga tao, kasi dami talaga. So, nagtago kami sa isang restaurant ata na yun. Tapos, doon kami nag-stay. Yun. So, in short, nung mga panahon na yun, syempre, mas inuna kong tumakbo, sa takot po ako. So, nangyari po sa akin, hindi po ako nakapag-pray. Ayan, so hindi ako nakapag-pray sa Lord na, Lord, ingatan mo kami. Pero thank you po, Lord, kasi iningatan pa rin niya kami. Diba? So, in short, this is an example na kapag nauuna yung fear, tapos nakakalimutan mo na manalangin, yun po yung pwedeng mangyari. Iingatan ka pa rin naman ng Lord. Diba? Mabuti po ang Panginoon. Pero wag nating nakalimutang manalangin lalo sa panahong ganon ng sitwasyon. Kasi pangalawang beses ko na po naranasan yun. So there's another mall na naman na ganon din. Pero yun naman, nag-pray na po ako. Yeah, so sabi po dito, in Psalm 57 verse 7 to 10, pwede po ba pabasa ulit? 1, 2, 3, 5? Amen. Ayan. So, presence team, familiar po tayo dito. So, sabi dyan, my heart is confident in you, O God. My heart is confident. No wonder I can sing your praises. Wake up, my heart. Wake up, O lyre and a harp. I will wake the dawn with my song. I will thank you, Lord, among all the people. I will sing your praises among the nations. For your unfailing love is as high as the heavens. Your faithfulness reaches to the clouds. Paano po nag-respond si David sa fear? Ano pong ginawa niya dito? Siya po ay nag-worship. Siya po ay nagpasalamat sa Lord. Siya po ay nagbigay ng papuri sa Panginoon. Di ba? So David is confident in the God he knew. Ang ganda po ng sabi sa NLT version po to, my heart is confident in you. Kapatid, let us be like David who is confident in the God he knew. Diba po? So, alam niya na God will carry him through another trial. But there's joy. Still, there's joy in proclaiming the God he knew rather what he felt. The God he knew versus what he felt. He is talking to his heart dito. Wake up. Diba? Wake up my heart. Are you having fear right now? Meron ba tayong worry? Meron ba tayong doubt? Sabihin mo sa sarili mo, wake up my heart. Wake up. Diba? So, he is talking to his heart. Gumising ka. Bakit ka natatakot sa kanila? Magpuri ka sa Diyos. Yung sabi niya. Magpasalamat ka sa Diyos. David purpose in his heart to let the peoples and the nation, sabi dyan, no, know that when he is in trouble, it was the one true God, Yahweh, who could be called upon for deliverance. So pinapakita dito ni David, sinasabi niya dito na merong Diyos na pwede mong tawagin kapag natatakot. Merong Diyos na pwede mong lapitan, and He is faithful to deliver us from that fear. Amen po ba? So, Baal cannot save. Kilala niyo po yun, si Baal, yung Diyos-Diyosan po to ng mga Israelita. Molech cannot save. Chemosh
cannot save. Money cannot save. Power cannot save. Family cannot save. Di ba po? God alone, through the person and work of Jesus Christ, can save. No one can save us, only Jesus. Amen po ba? So last time, I shared about Jehovah El Roi, the God who sees. Tama po, ang naalala nyo. At mabilis na lang po ito. Today, I want to share another character of who God is. This is Jehovah Sabaoth, the Lord of Hosts. So, pwede ba tayong pumikit? Yan. Saglit lang po ito, 1 minute. So, pikit lang tayo. And may papakinggan lang po tayo. Dilat na po tayo. Let us welcome the Jehovah Sabaoth, our Lord of Hosts. Hindi ko alam kung mayroon po tayo na vision or may na-feel, but enjoy nyo lang po yung time na yun. We are covered under His wings, the Jehovah Sabaoth. So, the name of God that I'll be sharing today is, which is a truth, refers to a captain or general who commands a mighty army. So, I remember it was during our intercessor summit that someone had captured a picture of an army of angels sa sky kung saan kami nag-worship. That's why yung banner po natin na Jehovah Sabaoth, yun po yung itsura. Jehovah Sabaoth was used over 270 times in the Bible. Ganun po pala siya kadami ginagamit. So while I was reading sa version ng Bible ko, which is NKJV, it is named as Lord of Hosts. While sa iba, ang pangalan po niyan ay Lord Almighty. So Jehovah is a personal name of God. It derived from Hebrew consonants, Yahweh, or YHWH. Yung po yung dating nalita. So, which means, I am that I am. It reveals that He is eternal. Yung po yung Jehovah. Self-existing and covenant-keeping God. And a promise keeper. The word Sabaoth can refer to one or four large groups or large quantity of hosts. Ayan, wala na po yan dyan. So, it means daw po, a huge congregation or an immense army po ito. Celestial bodies of stars na makikita natin sa Isaiah 34 verse 4, pwede natin yung basahin. And sa Luke 2:13, ito daw po ay angelic beings. So the Lord Almighty has all the hosts of heaven ready to do His work. So let us read po. Punta tayo sa Psalm 24 verse 10. Ayan. So, sige po, basahin natin dito. 1, 2, 3, 5. Amen. So, sabi dyan, di ba, yung gaya na sinashare ko sa atin sa ibang translation, Jehovah Sabaoth, it means Lord Almighty. Sa iba po, it's Lord of Hosts. So, God is the King and Commander over every army, both spiritual and even in this world. He mobilizes them. So, si God, nagmamobilize siya ng mga army to accomplish His purposes. His earthly army, for example, is the idea of soldier. Earthly army. So, kaya it's very important to pray for them and support for them. Amen po ba? So, basahin po natin ito pong Amos 4, verse 13, 1, 2, 3, 5. Amen.
Ayan, so isa pong characteristic ng Jehovah Sabaoth is, ito po, He is the one who forms the mountain, creates the wind, reveals His thoughts to man. So, ang totoo po, ang sarap mag-aral ng mga names ng Panginoon. Kasi kapag nauunawaan daw po natin kung sino ang Diyos, we will never view Him the same again. Maiiba yung tingin natin sa Diyos, di ba? Na, ito pala ang ating Diyos, di ba? Sino po nakakaalam na marami ang names ng God? Amen po. So, ano pong alam natin na names ng God? Hindi, huwag na natin tanongin. So, but when we call Him on the specific name, on the specific situation, it will become more than amazing. Example, God has unlimited power, glory, and He is powerful. Actually, He is impossible to describe and imagine. Yung point totoo. So, Jehovah Sabaoth usually uses when God, ginagamit daw po to, when God's people are in deep weeds, or it is an idiom, it means that something, when the people are in serious trouble, overwhelmed, or facing a situation beyond their ability to fix. Kapag meron daw pinagdadaanan na matindi, na overwhelm ang tao, or facing a situation na hindi na nila kayang harapin. So either we are surrounded by problems, situation that feels dangerous or overwhelming. Ang totoo po niyan, we cannot solve it on our own strength. There seems to be no escape or human solution. That's why Jehovah Sabaoth is the name of God that becomes especially meaningful when His people are facing impossible circumstances and need divine intervention. God is portrayed as the commander of heaven's armies who fights for His people when they cannot fight for themselves. Ano po ba? God is the commander of heaven's armies who fights for His people when they cannot fight for themselves. Kapag hindi na kaya, siya po. Tawagin mo lang ang pangalan niya. And He will goes to battle when our back is against the wall. Yung parang, alam niyo yung itsura ng ganun? Yung likod mo nasa wall na, kasi pagod ka na, hindi mo na kayang tumayo, hindi mo na kayang lumaban. Then God will fight with us, for us. Amen po ba? So, here are some biblical example where we can have a better picture of someone. So, ayan. Who calls on the name of Jehovah Sabaoth. So, number one, when we felt overwhelmed, gaya po sa kwento na ito. Number one is in 1 Samuel 17:45. Basahin po ulit natin ito. 1, 2, 3, 5. Amen. Sino po may alam ng story na to? Taas ang kamay. Magpapataas ako ng kamay. Sino po ang may alam ng story na to? Ayun lang. Ayan. Ito po yung story ni... Ayun. Ayun. Yes, amen. Diba? So, tama po kayo dyan. So, isipin nyo, tayo si David. Sino ba hindi ma-overwhelm doon? Sabi dyan, no? May dala-dala daw yung si Goliath ng sword, may spear, may javelin. Diba? So, sino bang hindi matatakot doon na meron siyang kakalabanin, yung Israelita na champion name, Goliath, na sabi nga po sa, according sa research ko, who has 2 feet taller daw kay. Kilala niyo po si Shaquille O'Neal. Hindi ko po alam kung totoo kasi yun eh. So, yun. Ganyan nga po ba siya katangkad? Yes? So, 2 feet lang daw na higher, sabi po sa, yun. So, si David, di ba, na binuo niya ganun daw kataas, katangkad, di ba? Goliath, ang laki nga, gaya full gear pa, Goliath na, tangkad na nga, full gear pa siya, di ba? So, may sword siya, may spear, 3 pa yung ano niya, di ba? And si David, ano po si David? Sige nga, kung ano po natin yung story, yun, very good children. Ayan, so, si David po, pumunta lang siya doon. Ano ba ginawa niya?
magdi-deliver lang naman po siya ng pagkain doon sa kapatid niya. Tapos tinignan lang niya, kamusta kayo yung mga kapatid ko? Parang di na nauwi. Di ba? Pero, nung nakichismis siya, narinig niya na mayroon nagulayat. Yan. Eh, each time, alam niyo po ba na maririnig ng Israelita na may yung boses ni Goliath, ano pong sabi dyan? They all ran away from him in great fear. Diba? So, they should have been warriors sana, yung mga Israelita, pero they were weak, they were timid, or natatakot sila, diba? Or maybe they are adventurous. Yan. Wala, sabi siguro ni David, wala, mahina tong mga to. So, alam niyo po ba na, syempre, nag-deliver lang siya, kahit pinapauwi na siya ng mga kapatid niya. Still, ang tapang niya po, di ba? Lumapit siya kay King Saul muna. Ayan. Tapos sinabi niya, let no one lose heart on account of this Philistine. Your servant will go and fight him. Tapang ni King David, di ba? Walang malulose heart, huwag kayong mapanghinaan ng puso. Ayan. Kasi ako makikipaglaban sa kanya. Pero nangyari, hindi po siya pinakinggan ni King Saul. Ikaw, ang lit-lit mo. Diba? Parang siguro ganun yung itsura niya. Compare mo naman kay Goliath na kasing mas matangkat pa kay Shaquille O'Neal. Diba? So, ano ginawa ni David? So, syempre, dahil confident siya, kwento niya. Ako nga nakaya ko nga patayin yung bear, tsaka yung lion. Yan pa kaya. So, parang yun yung ginawa ni David. So, syempre, naniwala sa kanya si King Saul. Tapos, ano nangyari? Pinagsuot siya ng armor. Kaya lang, hindi po siya komportable kasi ang liit-liit lang niya, di ba? Hindi naman sobrang liit. Pero hindi siya komportable doon. Di ba? Ano bang meron siya? Ano yung komportable siyang lumaban? Sling and stones. Amen. Plus, the name of Jehovah Sabaoth. So he had been up against the wall, sabi nga, and had seen God to go to battle for him. May una na siyang laban na pinanalo ng Diyos. Ano ba naman yung pangalawang laban? Kahit mas malaki pa yan. Mas malaki naman yung Diyos niya. Tama po ba? So, he was despised by Goliath. Yet, since God is with him, the Lord of heaven's army, mag-isa man siya sa physical, yet sa spiritual, napakarami niyang kasamang lumaban. Amen. God's powerful presence was more real to David than Goliath. Mas makikita, mas nararamdaman yung presensya ng Lord kay David compare mo kay Goliath. Kasi hindi naman po naniniwala si Goliath. He is confident in Jehovah Sabaoth as the commander of the armies of heaven. Same confidence na meron siya nung kinalaban niya yung bear and lion. Same confidence when he faced the enemies and King Saul who wanted to kill him. This time, nung sa story na to, kakampi siya nung una ni King Saul, di ba? Siya ang laban doon sa kay Goliath. Pero, after ilang years, di ba? Siya na yung hinahabol ni King Saul. Po ba? But ito tanong ko sa inyo, did he run away? Tumakbo ba siya? Hindi. Tama po. Because David knows that God is faithful. He is the same yesterday, today, and forever. Kapatid, basahin po natin itong verse na to in Isaiah 54:17, 1, 2, 3, 5. Amen. No weapon forged against you ay magpa-prosper. Ano man ang tinanim sa'yo ng kaaway, ano man ang atake ginawa sa'yo ng kaaway, hindi yan magtatagumpay. Amen po ba? It will refute every tongue that accuses you. Silence that noise. Silence that tongue na nag-a-accuse sa'yo. So ito po yung tip ko sa atin. When we felt overwhelmed, kapatid, unang gagawin,
admit. Admit the fact that it is inevitable. Hindi mo siya maiiwasan. Hindi natin maiiwasan yung takot, yung anxiety, yung doubt, and intimidation. Totoo po ba? Hindi naman natin maiiwasan yun eh. Tama po? Gaya ng sinasabi ni Pastor Cynthia sa atin, anong sukat yung gamit mo? Sukatin mo yung giants mo against the greatness of God. Anong mas matibay? Amen. Mas matibay ba dapat yung giant na meron ka over the greatness of God? Not yourself. For David, yung giant, it is an opportunity to know God better. Alam niyo po ba yun? Kay David, ito daw yung opportunity para makilala niya yung Diyos niya, not the obstacle na kinakaharap niya. Diba? Hindi niya hinayaan na maharangan yung pananampalataya niya. So don't try to fight giants with someone else's solution. Kapatid, this is being straightforward. Kung tayo lumapit sa anumang faith healer, kundi have faith to the healer. Amen po ba? Jehovah Rapha is His name. He is healer. He is our God who heals us. Huwag tayong tumaya sa loto. Call on the Jehovah Jireh, the God who provides. Amen po ba? So don't run away from your problems. Instead, call on the name Jehovah Sabaoth to go the battle for you and with you. Maybe some of you pumunta dito, may matagal ng battle, tinatanong ko to kanina, na kinakaharap. Matagal nang nagpipray, yet nothing happened. Ano po another tip? Say out loud your confidence in God. Parinig mo sa Diyos, parinig mo sa kaaway. Di ba? Parinig mo sa kaaway na nananampalataya ka sa Diyos. Amen po ba? My God is powerful. Gaya kanina, pinadeclare ko sa atin, do not be afraid. Just believe. Diba? It will help the words become real kapag sinasabi ng mga labi mo. Amen ba? One time, nung kami po ay may meeting sa office, so tinanong sa amin, one word check-in. So kung nakakaalam nyo ng iba to. So, one word to describe your day or week. So, ang totoo po niyan, I felt so overwhelmed nung araw na yun. Pero, glory to God talaga, nagpe-pray ako, ano ba sasabihin ko? Buti na lang last ako. Pero iba yung lumabas sa bibig ko. Sabi ko, refresh. Yun yung sinabi ko that time. Then I felt refresh talaga. After ko sinabi yun. So, alam niyo po, inuutusan ng Lord yung army niya. Harangan niyo yung mga hindi nakakapag-refresh sa Kanya. Diba? Kapatid, remember who you are in Christ and who Christ is in you. Tama po ba? He is the commander of the armies of heaven and will go to battle for believers who reach out to Him in faith. Kanina, sinabi ko, those who trust and take refuge. This time, those who reach out to Him in faith. God goes to battle when our backs are against wall. Alam ng Diyos na hindi mo na kaya. Tama po ba? And He unleashes His holy host when we feel overwhelmed. God commands His armies of heaven when we are overwhelmed, when we felt the problem in front of us, ay napakalaki na. Diba? Na gusto mo na lang tumakbo muna. Gusto mo na lang magtago muna, hindi mo na mag-church. Kasi laka ng problema ko. Diba? Ayaw mo na magpakita kay pastor, ayaw mo na magpakita sa church. Kasi kailangan malagpasan ko muna itong problema ko. Diba? So, ang totoo po niyan, hindi po dapat ganun. The bigger the problem, the more na mas kailangan nating lumapit sa Diyos. Tama po ba? Magpakalayo, pero kapatid, pag magpapakalayo ka, wag sa Lord. Kundi doon sa problema ka magpakalayo. Diba? Maybe, isa po sa nakakapatay ng apoy natin kapag puno na tayo ng laban. Yung parang bang, hindi ko alam na sabi niya na to na sunod-sunod na lang, sunod-sunod na yung problema, sunod-sunod na yung laban. Diba? So, we felt so overwhelmed by it.
So, ano gagawin natin? Admit, di ba? Lumapit, confess, surrender it to God. Bigay mo sa Diyos. Bigay mo yung pananampalataya mo sa Diyos para tulungan ka ma-overcome yung bagay na yan. And number 2, outnumbered. Ayan. So, in 2 Kings 6:16 to 17, pabasa nga pa. 1, 2, 3, fire. Ayan, amen. So, na-feel mo na ba yung parang stuck ka? Yung na-stuck ka sa problema? Na parang bang hindi ka na makalaban o makatakas doon sa problema? Feeling natin minsan mag-isa against the multitude of people. And friends, problems, and to the point na gusto mo na mag-give up. Yan. So sabi po dito sa verse na to, it was Prophet Elisha who was able na mainis. Inimis niya po dito yung hari ng Aram. Kasi bakit daw nalalaman ng mga Israelita kung saan yung army ni Aram? So naiiwasan nila, di ba? Then someone told him it was Elisha who is a prophet who told them. Then alam niyo po, nangyari dyan, dali-dali, nagpadala siya ng army, di ba? With horses and chariots to surround yung city. At nag-set up ng ambush doon para papatayin si Elisha. Then alam niyo po, nung syempre gabi yun, so natutulog po si Elisha. Tapos yung servant niya nagising ng maaga to pick up something. Then he looked up and saw an army encircling or nakapaligid doon sa city. So ano po nangyari? Nagpanic siya, syempre. And ginising niya po si Elisha. Tapos sabi niya, anong gagawin natin dito? Tapos itong servant na ito, sinasabi nga po, ay may vision problems. Hindi po literal. Pero he needs some spiritual spectacles. So nakita po niya yung danger, but he couldn't see the deliverance. Diba? Nakikita niya yung danger na mangyayari. In verse 16, sabi dyan, don't be afraid, sabi po ni Elisha. Those who are with us are more than those who are with them. So inisip niya, ilan lang tayo dito, tapos sila, ang dami-dami nila. So siguro ganun yung pagtataka niya talaga na mas lalo siya natakot siguro sa sinabi ni Elisha na, who are with us more than those with them? Parang sabi niya, totoo ba to? So parang yung time na yun, yung words na yun, it really shaken him. And he couldn't hindi niya makalma yung sarili niya na, ano ba, nandiyan na nga sila. But, in verse 17, sabi po dyan, ni Elisha, O Lord, open his eyes so he may see. Then the servant's fear had filled with faith. And God gave him spiritual eyes to see the army of God. Sabi dito, then the Lord opened the servant's eyes, and he looked and saw the hills full of horses and chariots of fire all around Elisha. So, yung chariots po na ito, in verse 17 din po ito, are symbols of God's power. May sinasabi po dyan. And chariots of fire, it is the destructive power of God to kill His enemies. Akala ng servant po ni Elisha na kulang sila or outnumbered. But in reality, the armies of the Almighty God were against the enemy. Kapatid, never forget that when you are standing next to our Jehovah Sabaoth, you are in majority. Lamang ka sa kaaway. No matter what is against you. Sabi nga po dito sa Romans 8:31, sabay-sabay po natin basahin. 1, 2, 3, 5. Amen. Amen po. So, sabi nga po dyan, gaya po ni David, he came with sling and stone.
but also with the name of the powerful God. If God is for you, kapatid, who can be against you? Amen po ba? So when we felt outnumbered, pray to God that He will open your spiritual eyes to see that we are not fighting against flesh and blood, but against principality. Basahin po ulit natin to. 1, 2, 3, 5. Amen. So yung laban po natin, it's not against flesh and blood. It is against the rulers, the authority, against the power of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. So we need to have our eyes fixed around us. At the same time, let us look up to see the spiritual battle that is taking place. The commander of armies of heaven, pinadala na niya, kapatid, yung angelic host, pinadala na niya yung army, pinadala na niya yung heavenly army niya to do battle. Kaya, basahin po ulit natin to. 1, 2, 3, fire. Amen. I will not fear the tens of thousands drawn up against me on every side. I pray na God is implanting faith in us today, this morning. Hindi tayo matatakot sa anumang gagawin o gagawin ng kaaway. And lastly, impoverish. Meaning po, in Haggai 1, chapter 1, verses 4 to 11, hindi na po natin babasahin. Pero pag may Bible po tayo, basahin na lang po natin sa upuan. So, ang story po nito is that God's people ay galing po doon sa captivity. Then, syempre, nakalaya po sila. So, babalik na sila, pupunta na po sila sa promised land. Pero ano daw kung ginawa nila? Instead na mag-build sila ng altar, mag-worship sila sa Lord, ano pong ginawa nila? Inuna nila yung mga sarili po nila. Diba? So, instead na unahin ng Panginoon, hindi ko nga sure kung nagpasalamat ba sila, nagpuri ba sila sa Diyos, yet they become busy building up their lives. Kapatid, hindi masaya ang Lord kapag may inuuna ka bukod sa Kanya. Hindi masaya ang Lord kapag may inuuna ka bukod sa Kanya. Yung templo niya, yung tahanan niya, ay napakahalaga sa Panginoon. Pero yung templo niya, sa panahon na to, in Haggai chapter 1, ang nangyari, sinantabi ng mga Israelita, and His name was profaned by the way they lived their lives. Sabi dito, in verse 6, 5 to 6, basahin po natin, 1, 2, 3, 5. Amen. Ulitin ko, gawin natin today. Now, this is what the Lord Almighty, Jehovah Sabaoth says. Give careful thought to your ways. You have planted much, but have harvested little. You eat, but never have enough. You drink, but never have your fill. You put on clothes, but are not warm. You earn wages only to put them in a purse with holes in it. God is reminding them to put Him first because they are impoverished. He is telling him to work in His house. Yet they become busy of doing things first sa sarili nila rather than doing things for God. Yes, the God of angel armies
will go to battle for you. Yun po yung naaral natin kanina. Tama po ba? Nakakasunod po tayo? Ayan. But, kapatid, when you're feeling oppressed or overwhelmed and outnumbered, God is with us. Pero, kapag hindi po natin siya inuuna, He will also marshal His troops against us. He does this. Huwag po tayong ma-confuse. Mahal tayo ng Diyos. But He is also holy. He does this para saan? Para makuha yung attention natin. He does this for His glory and for our ultimate good. If you felt like yung opportunity parang naglaho, if you work, yet kulang pa din, maingat ka naman, pero may sakit pa din. Maybe, God is knocking on us to get our attention. Hindi ko lang sinasabi na yun po yung dahilan. Maybe. And until we admit that we are nothing apart from Him, things will not get better. Kaya kapatid, let us surrender to the Commander-in-Chief. Apart from Him, we can do nothing. Admit, repent, surrender. Ask for His forgiveness. Forgive others. At ito po yung pinaka-importante na tinuturo din sa akin ng Lord. Forgive yourself too. Be united to God. So when we are surrounded by problems and there seems to be no way, Jehovah Sabaoth is the God who fights for you and brings victory through His power. Matapos na po, ha? Sabi po dito, number 1, the commander of the host of heaven wants us to call on His name, Jehovah Sabaoth, when we are overwhelmed, outnumbered, and impoverished. Kapatid, there's no other name but only His name. Ito po yung title ng mensahe na ito. Let us be covered and protected. Be covered, protected, trust, and take refuge under the shadow of His wings. Let Jehovah Sabaoth take charge of the battle. Don't be afraid. Just believe. Thank you for your So, hallelujah. Thank you po, Lord. Sige po, inanyahan ko po tayong tumayo. Tumindig sa presensya po ng Panginoon. Pigin po natin ang ating mga mata. Hallelujah. Hallelujah. If any one of us na parang recently, previously, or matagal na, merong takot sa puso natin, sa isip natin, and minsan, nag-reflect na siya, the way we act, the way we think. Kung ikaw yung kapatid, habang lahat po ay nakapikit, wala pong dilingan, pwede bang mag-gesture ka lang? Gesture na binibigay mo siya sa Panginoon. Yung kamay natin, stretch natin, and i-surrender natin to sa Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran. If there are times na hindi po kami nagtitiwala sa inyo, sa salita mo, Lord, patawarin mo kami. If there are situations in life na mas may inuuna kami, actually, lumapit po kami sa iba bago sa iyo. Lord, patawarin mo kami.
If there are moments sa buhay po namin na hindi namin ma-admit na nangihina na kami, hindi namin ma-admit sa inyo na kailangan ka namin. Lord, you're calling on the Jehovah Sabaoth. Let the arms of God be with us. Lord, patawarin niyo po kami sa mga pagkukulang namin bilang anak mo. And Lord, would you bring a soul that is refreshed, a heart that is pure, a mind that believe in your word. Lord, salamat po sa kapatawaran sa amin. We surrender all our fears, all our doubts. We surrender even yung mga nagawa namin previously na hindi po namin nasasabi sa inyo. Now is the moment. Now is the time of God. Because the armies of heavens are here. Holy Spirit, you move today sa bawat isa sa amin. Would you touch the heart? Lord, maramdaman namin yung yakap mo po sa araw na ito. Lord, maybe some of us are felt overwhelmed with the challenges of life. Lord, with the lies of the enemy. Maybe some of us felt outnumbered na para bang there are a lot of people na against sa amin. May it be our friends, our family, or may it be kami mismo. Lord, patawarin mo kami. And Lord God, maybe some of us felt impoverished. Yung pasok ko na yung iba yung inuuna namin. Lord, salamat po sa salita mo. Salita mo na nakakapagpabago ng aming puso at isipan. Lord, pangahawakan namin yung pangako, yung salita mo, that we will not be afraid. Just believe. That we will take refuge, trust in you. Because we are protected under your wings. Under the shadow of your wings. Lord, salamat po. Tunay nga na ikaw ay dakila sa buhay ng bawat isa. Lord, if any one of us right now felt like parang ang layo mo, na para bang nanlalamig yung puso namin, hindi na nag-aalam gaya dati. Lord, here we are. We surrender our hearts to you. A blaze, God. Rekindle the fire in us right now. The passion for your name, stir it up. Holy Spirit. Salamat po, Lord. Salamat po dahil ikaw ay mabuti sa buhay ng bawat isa sa amin. Thank you po, Lord, kasi we are covered and protected under the shadow of your wings. Salamat po, Lord. Salamat po, Lord. In Yeshua's name we pray. Amen and amen.